Lapit ka na po kay Miss J. Costura. Sinubukan ko na rin humingi ng tulong sa sikat na manghuhula na si J. Costura, pero ito ang hindi ko inaasahan. Hello po, for reading J. Costura po. Kaya agad na rin ako nagtanong kung may bayad at ito ang tugon niya. Yes po. Kaya tinanong ko na rin kung magkano magpahula. 6K lang po, free na po cleansing at tawid po. At dito na talaga ako nagduda dahil marami nagsasabi na hindi daw gawain ng isang legit o lehitimong manggagamot o manghuhula ang maningil ng anumang halaga o kapalit dahil masama din daw ang balik nito. Kapatid, manggagamot rin po ako. Kung ano yung nasa isip at puso mo yon, sundin mo. Hindi lahat ng manggagamot. Pera lang ang habol, masama ang balik niyan kapag gumawa ka ng masama sa kapwa. Kaya kung ano po yung nasa kalooban nyo, yun po sundin nyo, kapatid. Humingi po kayo ng gabay sa Diyos na lumikha sa atin sa lumalang ng langit at lupa. Kaya lubos po akong nagpapasalamat sa mga taong patuloy na gumagabay at tumutulong sa akin upang hindi ako mapahamak. Maraming salamat po talaga. At hindi pa rin nagtatapos ang aming usapan kahit punong-puno na ng pagdududa kung si J. Costura pa talaga o tauhan niya ang kausap ko. Kaya humiling na ako na kung pwede namin makausap sa pamamagitan ng video call si J. Costura, pero ito ang rason niya. Kasi 6 AM pa lang po nakastart na po siya, then 10:30 PM po, tapos pahinga na niya po. Kaya nga naka-line up, ipapasa po bukas or iwan lang po namin sa table niya. Basta po bukas na lang po. Marami po kasi kami lista now. Ilinap na po kayo po Thursday. Salamat po. Hanggang sa hindi na ako nagre-reply sa mga chat nila at inuusisa ko na rin ang profile niya para makasiguro. Pero kahinahinala ang gamit niyang Facebook dahil iilan na lang ang mga followers nito. Kaya tinigil ko na ang transaction ko sa kanya dahil napatunayan ko na hindi talaga tao ni J. Costura ang kausap ko. Pero sa kabila ng hindi ko pagtugon sa mga chat nila ay patuloy pa rin nila akong iniikayat para magpadala ng pera sa GCash na ibinigay niya. Kaya dito ko talaga napagtanto na marami pa rin mga taong sinasamantala ang kahinaan ng mga pamilyang umaasa na balang araw ay makikita nila ang mga mahal nila sa buhay sa tamang panahon. Kaya ang video na ito ay paalala o awareness na mag-ingat tayo sa mga taong mapagsamantala. Kilalanin at magtanong sa mga legit o lehitimong gumagawa ng ganitong pamamaraan para hindi tayo maloko. Huwag agad maniwala kung wala din namang matibay na pruweba kung sila ay mapagkakatiwalaan. Nais ko na rin ibalita sa inyo mga tropa, meron na naman tayong natulungan na pamilya upang mahanap nila pamilya nilang matagal na nilang hinahanap. Isang magandang regalo ngayong Pasko dahil makakasama na nilang magtiwang sa paparating na Kapaskuhan. Kaya muli, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa patuloy na pagbahagi para sa malawakang pagtulong at paghahanap sa mga tulad kong umaasa na mahanap ko din ang aking kapatid sa tulong ninyo mga tropa. Kaya tuloy lang po tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa at pagpalain nawa kayong lahat ng Panginoon sa inyong mabubuting puso at gawa. At sa mga pamilyang patuloy na humingi ng liwanag at linaw sa paghahanap, yung mga hindi na kinikilala ng social media, hindi na pinapansin ng lipunan, pero araw-araw tahimik na sumisigaw ng saan ka na kaya. Pasko na naman, hindi ka pa rin namin nakikita. Sa mga pamilyang tulad namin na gabi-gabi umiiyak, umaga't hapon naghihintay ng kahit anong balita, hindi kayo nag-iisa. Naririnig kayo ng Diyos, kilala niya ang sakit ninyong walang nakakarinig. Gusto ko lang din ibahagi ang ilang salita ng Diyos sa Biblia sa Hebreo 11, Kapitulo 1. Ngunit ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Awit 34, Kapitulo 18. Ang Panginoon ang malapit sa mga may pusong wasak at ininiligtas ang mga nawawala na ng pag-asa. Huwag kang manghina kahit hindi mo pa siya natatagpuan. Hindi ibig sabihin na hindi siya makikita. May dahilan ang Diyos, kumilos ka ng may pananampalataya. Kahit hindi mo pa natatagpuan ang kasagutan, maniwala ka, gumagawa ang Diyos sa katahimikan. Kahit pagod ka na, may lakas na muling ibibigay sa iyo sa mga nagtitiwala sa Kanya. Bago matapos ang video na ito po muna ang dagdag impormasyon sa kapatid kong 10 taon nang nawawala. Plus mag 10 taon nang nawawala ang kapatid kong may kapansanan, may sakit siyang epilepsy at paralisado ang kanyang kaliwang bahagi ng katawan mula sa kanyang mga braso, kamay at maliit na bahagi ng kanyang mga binti. At kahit masakit, kahit parang wala ng pag-asa, hindi kami titigil dahil bawat araw ng paghahanap, dala namin ang panalangin. Ano pangalan mo? Richard pare. Richard? Okay. Salamat. Okay ka lang dyan? Okay lang. Puti. Wala naman. Ha? Panginoon, gabayan mo ang mga nawawala. Ibalik mo sila sa kanya-kanya nilang mga tahanan at palakasin mo kami habang naghihintay. Sa mga mahal namin sa buhay na hanggang ngayon ay nawawala, hindi namin kayo nakakalimutan. Hindi namin kayo susukuan. May mga pusong naghihintay pa rin, may mga panalangin na hindi tumitigil at may Diyos na hindi kailanman bumibitaw.